Ang importante po is merong existing line item doon po sa Office of the Vice President. At maliwanag po, ang existing line item doon po sa Office of the Vice President 2022 GAA, which is the Good Governance Project and Social Services Project. Yun po yung existing line item, of which one of the objects of expenditure is confidential expense. Liliwanagin ko po. Ang confidential expense is not a line item. Hindi po siya line item. Hindi po lahat na nakikita ninyong salita doon sa NEP o sa GAA ay line item. Hindi po. Ang line item lamang sa NEP o sa GAA ay ang tinatawag na projects, activities, or programs. Yung PAP, yun lamang po ang line item. Ang iba po doon, yung objects of expenditure, hindi po yung online item. Tulad ng PS, MOOE, capital outlay, yung pong supplies, traveling expenses, hindi po yung line item. Ang tanging line item ay yung mga tinatawag na PAP. Ang PAP doon sa OVP 2022 budget na kung saan kasama ang confidential expense ay yung nabanggit ko na nga po na Good Governance, Engagements, and Social Services Project. Kaya po, sinasabi natin na authorized po, expressly allowed po itong confidential expense noong 2022. Hindi pa rin po ako satisfied na doon sa sagot. So, yung special provision on contingent fund must be implemented consistent with the general provision on confidential funds. So only agencies authorized by the Congress through the budget allocation expressly provided for in the GAA or other laws are entitled to CF. Okay? Kung merong expressly provided for. So yun po yung yung pinaka-key. Kung dapat ba o dapat na magkaroon ng contingent fund ang isang ahensya. Otherwise, Madam Speaker, yung executive can grant itself CF and IF na unchecked. So therefore, kahit na kailan na lang itong contingent fund kung gagamitin, kung saan man o kung saan mang mga budget, kung wala naman ito doon sa line item ay hindi rin pwede. So, yun po yung sinasabi natin. At wrap up na po. At kung titignan po natin itong pangyayari na ito, meron pong illegal na nangyari doon sa pagtanggap, illegal yung pagre-request, at illegal yung paggastos po nitong confidential fund noong 2022 sa Office of the Vice President. So ang OVP ba in 2022, is it entitled for the confidential fund? Tama po, at uulitin ko, tama po. At ang dahilan po ay ganito po. Ang ginamit po dito ay ang contingent fund. In 2022, the contingent fund, in 2022, ng contingent. Tinatanong in ko lang. 2022, Madam Speaker, tinatanong ko lang kanina Madam kung Speaker, entitled. Okay. in 2022, So, hindi ko na kailangan ng paliwanag. Okay, so, tinatanong ko kanina, Madam Speaker, kanina, sinasabi natin, Madam Speaker, tinatanong ko lang, ang sagot po ay yes or no. So, hindi naman po ako nag-aano ng paliwanag para doon. So, sinasabi, ang sagot niya, Madam Speaker, kanina, entitled ang OVP ng confidential fund in year 2022. So, your answer is yes. Okay? So, Madam Speaker, may papakita po akong PowerPoint doon sa 2022 budget kung paano natin sinasabi na may expressly provided for. So dito, sa 2022 na budget, makikita natin dyan yung confidential, intelligence, and extraordinary expenses.
So yan po yung parang pinaka-heading, no? Under that, merong extraordinary and miscellaneous expense. Tama naman po yung ating sponsor, Madam Speaker, na wala dyan. Okay? Pero kung titignan natin yung 2023 na budget, ayan, budget for 2023, may confidential fund. So, confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Confidential expenses, malinaw, 500 million na inaprubahan natin noong 2022. At meron ding extraordinary and miscellaneous expenses na 620,000. Okay? So, yung difference ng dalawa, Madam Speaker, here, it is expressly provided for budgetary allocation. In 2022, ay wala. Tignan natin yung Office of the President. OP, in 2022, Madam Speaker, may confidential fund at intelligence fund. Okay? Under pa rin sa heading ng confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Merong confidential, merong extraordinary miscellaneous expenses, at meron ding intelligence expenses na inaprubahan natin noong 2022. Okay, next. Noong 2023 na budget ng OP. So, ganun pa rin, the same pa rin. Merong intelligence, merong extraordinary, merong confidential expenses. So, ang ibig sabihin, Madam Speaker, based on our example, kung hindi siya expressly provided for budgetary allocation, wala. Okay? Wala ang 2022 na confidential fund under the OVP. Tama po ba 'yon, Madam Speaker? Madam Speaker, una sa lahat, one can force her opinion, but one cannot force her facts. Una sa lahat, maling bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund ay isang line item appropriation. Madam Speaker, So, ibig wala sabihin tayo nun- doon sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, Hindi po natin pinag-uusapan dito. yung Please allow the contingent sponsor fund. to finish your statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito kung meron o wala na at expressly sumagot po ako, provided Madam for. Speaker, Wala na pa po ako meron, dun sa contingent at fund. payagan niyo po akong ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Gusto ko po, Madam Hindi po Speaker, ako ayaw ipaliwanag kung bakit... na ano po yung oras ko, Madam Speaker. Pinapatanong kaya nga po, yes or no lang po para mas mabilis. Madam So, Speaker, kanina, sinasabi Madam natin, Speaker, hindi ako nagtatanong. payagan Session niyo sana suspended. ako, Madam Speaker. Halimbawa, yun nga, tupad, no? Kasi OVP assistance programs, itong tupad form din naman ng assistance or yung AIX. Oh. What if, Madam Speaker, manghingi yung kanilang mga secretary ng confidential fund para ma-ensure na maging efficient ang pag-i-implement nila ng ganong mga proyekto? Following the logic, Madam Speaker, of our sponsor, pwede talaga na mangyari yun. Diba? Can the sponsor say na hindi po yun posible given how arguments were laid on earlier? Again, hypothetically, pwede. Pwede, kaya lang, kailangan masatisfy ang condition na merong new or urgent activity or project. Okay, AX, is it an existing activity? Yes. Okay, check, pwede. Pero, kailangan i-justify na merong bago or urgent activity within AX na gagawin. Hindi ko alam kung anong pwedeng bago or halimbawa, magtatayo ba ng mga bagong opisina si SecRex within the AX program? Yes. If the answer is yes, pwede. Ngayon, kung kinailangan ni Secretary Rex na mag-incur
ng confidential expenses. Halimbawa po, hypothetically, sa tingin po niya, merong mga nawawalang mga bata at kinailangan po ng confidential expenses dahil kailangan po niyang maimbestigahan ang pagkawala ng mga bata doon sa programang yan. At ginastify po niya sa DBM ang pangangailangan ng confidential expenses within the context of that program. At pinayagan po ng Presidente because kinakailangan ng paggamit ng contingent fund, kinakailangan po ng OP approval. Check din po, yan po ay papayagan ng DBM. So yun po ang elements para po magkaroon ng paggamit ng contingent fund for the purpose of an increase in a confidential expense. Yun po ang mga elements. So, hindi po madali. Yun po yung sinasabi po natin. So, hindi, katulad na sinasabi ninyo, Madam Speaker, na basta-basta na lang on an ordinary day ay pwede pong mangyari ang ganyang sitwasyon, Madam Speaker. Madam Speaker, hearing that, I think that opens the floodgates of hell when it comes to the use of the contingent fund. Kung yun po yung ating magiging assumption. Madam Speaker, I think di na po natin kailangan maglokohan. Kung sino man po yung ahensya na gusto talaga palang mag-request ng confidential fund pero wala siyang express budget allocation sa GAA, pwedeng itap yung contingent fund. Tapos kung malapit po siya sa presidente, pwedeng i-approve ng presidente upon recommendation of DBM. And I think that gives us here in Congress lots of ideas paano po pwedeng gamitin ang contingent fund. Halimbawa, sa ating mga lugar, sa ating mga constituents, okay, kung magpapatupad po tayo, magkakonduct tayo pamamahagi ng tupad or AX man yan, ano pa, pwede magpatayo tayo ng farm to market road pero tingin natin kailangan talaga ng surveillance para maayos yung lugar kung saan tayo magpapatayo ng farm to market road, manghihingi tayo confidential funds. Yun po, Madam Speaker, yung binubukas na senaryo na hindi lang po tayo yung mananagot dito. Kung ganito yung magiging interpretation natin, pati yung mga susunod na kongreso, pati yung mga susunod na presidente, ito yung isa-cite nila, Madam Speaker, yung debate natin ngayon, kung papayagan natin na yung contingent fund, which is supposed to be auditable, ay pwede nating buksan at gamitin for confidential fund na hindi ganun kadaling i-audit.